So, good morning. So, nandito ako kasi hindi ko alam saan ako magsisimula. Kasi, regarding dun sa issue about sa investment scam, kung kilala nyo si Bisayang Kiat, pati yung asawa niyang si Miss Lorraine, ito sila. Ayan. Hindi ko po, klaruhin ko lang ha, hindi ko ini-expose yung ah, mukha nila or yung ano nila para siraan sila na siraan. Oo, nandun sa point na may pagkakamali. Pero, nandito ako pero pakinggan nyo muna yung buong video ko. Wag muna kayong comment kung ano. Pakinggan nyo muna. Ayan. Kung mabasa, ay kung mapanood mo man to, ayan, boss, Kiat, ayan. Hindi ko kasi na-expose na naman yung mukha niyong dalawa tsaka halos nag-trending kayo sa social media. So, ako, 2 days na akong, nung pumutok yung issue, yung nagkagulo, 2 days na akong nanahimik lang. So, karamihan sa mga kasama ko na nag-invest, yes po, isa po ako sa nag-invest. Hindi man kalakihan. Hindi tulad ng mga kasama ko na nagbitaw talaga sila ng malalaki. 100,000, 200,000, 300,000. Ganon. May umabot pa mga yata ng milyon na yung ganon. Hindi ko naman na tawag dito. Marami kasing nagtatag dito sa akin sa TikTok. Tsaka tawag dito. Mini-mention ako tsaka nagtatag. Pakita ko sa inyo. So, ayun. Dito kasi yan sa video ni ate. Ayan, nagtinindigan nung nakaraan dito sa TikTok. Si ate ay OFW. 100,000 yung invest niya. Ayan. Diyan, ang daming nag-mention sa akin dyan. Ang daming tapos may nagtatag na sa akin ng video nung nalaman nila na isa din ako sa nag-invest. Kadamihan kasi ng mga nag-invest, mga OFW talaga. So, ang gusto nila, kunin din yung panig ko kung anong desisyon ko. Kasi, ang gusto nila ay umabot kami sa Rafi Tulpo. So, ako hindi ako makapag-decide kasi, oo, nandun sa point na na-scam kami, na tinatawag na scam. Pero, nag-post kasi si boss, wait lang, pakita ko ulit. Nung pumutok ko yung issue, nag-post siya. Ayan, wag nyo nang basahin lahat. Pumunta na lang kayo sa account niya. Ayan. Nag-post siya. So, ayan na nga. So, ayun, nag-post siya. That time na nagpumutok na yung issue, yung marami na nag-upload sa mga picture nila, sa mga ano nila na tinatawag na silang scammer, nasa na yung pera namin. Ako, never ako nag-comment, kasi gusto ko private lang namin. Tapos, nung nagpumutok na yung issue, ayan, nag-post na siya noon. Tapos, sinasabi niya na isa din siya sa na-scam. So, nagulat kaming lahat kasi ang akala namin, siya talaga yung financer namin. Hindi namin alam na kumiker lang pala siya. So, doon namin nalaman na may sinasabi siya na lahat ng pera pumunta siya sa pulis para magpatulong na kontakin yung financer namin talaga kasi sabi niya pinadala daw niya lahat ng pera doon. Tapos hindi na namin alam kasi bakit hindi na kami nakapag-payout ako kasi pangalawang batch ko na. Yung unang batch ko ay nung unang invest ko nakapag-payout pa ako. Yung pangalawa ko ngayon hindi ako nakapag-payout. Yun. Kaya yun sinabi niya na ganyan. Yung syempre malalaki yung invest talaga, nagpapanik sila, stress na, mga OFW pa sila, ilang taon nila pinaghirapan yung perang yon. So, naiintindihan ko sa part silang gano'n na talagang, syempre wala naman kaming ibang hahabulin, kundi si Boss Rinaldo. Siya kasi, doon kami sa kanya nag-invest. Pero, marami kasing haka-haka at saka maraming issue nagkagulo na yung asawa niya daw yung pangipakana ng lahat, hindi talaga siya yun
Yun ang sabi ng kapatid ni Boss Reynaldo. Saka kaya ngayon, sobrang naguguluhan ako kung ano ba talaga ang totoo. So, mini-message ko siya. Pero, boss, hindi mo ako sinisin. Kaya, nag-post na ako. Pero, hindi ako nag-post para siraan kita. Ang dami kong message sa'yo, ito yun. Pero never, hindi mo ako sinisin na. Yung asawa mo, tumawag pa siya sa akin, October 30. Sinabi niya ulit sa akin, dapat October 18 pa yung release ko, 18 to 22. Hanggang natapos na lang October, November na ngayon, November 7 na ngayon. So, wala. Sobrang hinabaan ko yung pasensya ko. Kasi binibigyan ko kayo ng time na pilit ko yung inintindi. Pero sana sa panahon ngayon kami naman yung intindihin nyo. Ngayon, sinasabi mo na kayo din ay na-scam at tayong lahat ay na-scam din. Ang iba ayaw nilang maniwala, ang hirap paniwalaan, hinihingaan ka namin ng resibo na patunay. Hinihingian ka namin ng resibo na patunay na pinadala mo talaga yung pera kasi sabi mo nga pumunta kayo ng police station para makipag-cooperate na makontak yung financer. Kumpleto naman kayo sa mga resibo. So, syempre para maniwala kami ng lahat na nag-invest, hinihingi namin sa inyo yung resibo na patunay na pinadala mo talaga sa financer yung pera. Pero wala kang binibigay, hindi ka nagre-reply. Tapos nung time na after kagabi nag-post ka na yun na, nakontak mo na ito yun, nag-post ka ulit. Ayan, huwag nyo basahin lahat. Pumunta na lang kayo sa ayan, nasabi mo, ayan, hindi kayo tawag dito? Sabi mo na, yun, basta nagpapaawa ka din dyan. Tapos, nagulat kami kasi ito na may nilabas kang resibo. Ayan, complete ako sa screenshot. Uso nang labasan ng screenshot ngayon. Ayan, mini-message mo, nagulat kami, sino yun na Risa? Na financer? Nag-message ka sa kanya, yan ang pinasa mo na, hindi naman yan yung kailangan namin. Ang kailangan namin, resibo na patunay na pinadala mo yung pera. Yan yung message mo sa kanya. Ito pa, yung pinakita mo sa amin, ang conversation nyo, mga conversation nyo lang, pero ang hinihingi namin resibo ng pera. Ayan pa, na nagmamakaawa ka rin sa kanya na ibalik yung pera kasi hinahabol ka na namin, ganyan-ganyan. Ang gusto lang naman namin mangyari. At nag-reply sa'yo yung Risa na sinasabi mo na pinanser. Ayan, hindi namin alam. Siyempre, mahirap maniwala kasi kahit sino naman ayaw maniwala talaga ng mga kasamahan ko. Kasi nga, ang hirap naman kahit sino pwede gumawa na sariling account at i-message mo yung sarili mo at magdrama-drama ka doon o mag-ano-ano dyan. Dapat, boss, sinasabi ko lang sa'yo na ang hinahanap ng para paniwalaan ka ay yung resibo talaga na pinadala mo lahat ng pera. Yung resibo ng pera, kung yung pinadala mo talaga kasi ayaw nila maniwala sa mga conversation na yan kasi kahit sino pwede daw. Sabi niya baka kakampi mo lang or ano. Hindi naman ako sinasabi ko lang yung mga opinion din ng mga kasamahan ko. So ayun, yung iba binidyo ko dito, in-screen video ko na lang. Hindi ko na ilalabas lahat kasi umaasa pa rin ako na nagsabi mo naman, nag-post ka ulit kagabi, sabi mo naman kagabi na gagawin nyo ang lahat, maibalik lang yung pera namin. Yun din ang pakiusap namin na kahit yung puhunan na lang namin. Hindi naman ako hindi naman gano'ng kalakihan talaga yung pero syempre, pinaghirapan ko din yun. Pinagpuyatan ko din yung perang yun. So, tiniis kong nakiusap ako sa'yo, boss, i-release mo akong birthday ko. Nag-birthday ako, wala akong handa. Siyempre, masama sa loob ko kasi nakalaan yun sa birthday ko. Pinalipas ko yung birthday ko. Sabi ko, boss, baka pwede sa birthday na lang ng nanay ko. Pero, hindi mo pa rin ako sinin. Hindi mo ako sinisin. Natapos ang birthday ko, natapos ang birthday ng nanay ko, wala kaming handa. 'Di ba?
Kasi yung perang yun, nilaan ko talaga para sa birthday namin ng nanay ko, pero wala. Hanggang nagkaroon na nagkagipit-gipit ako, nawala ng pagkain ang pamilya ko, nakiusap ako sa'yo na sabi ko, boss, baka kailangan ko na talaga ang pera. Kahit kalahati lang. Kasi walang makain ng pamilya ko. Pero hindi mo ako sinisin. Sobrang sama ng loob ko that time. Ako pa yung gumawa ng paraan. Ako yung nangutang para lang magkaroon ng pagkain ng pamilya ko. So, di ba? Hinabaan ko ang pasensya ko. Tumawag sa akin yung asawa mo. Sabi niya, sana intindihin niyo. At nagsabi na naman siya sa akin, baka Miyerkules dapat November 2. November 2. November 3. Na makakompleto na namin lahat. May pera kasi kami ngayon hawak. 200,000 lang. 200,000 lang. So, hindi kakasya sa inyong lahat. Sa 200,000 na yun, magkano lang ang sa akin doon? Sabi, nakiusap ako. Pero, naiintindihan ko kasi sobrang dami namin. Siguro nga, hinati-hati nyo sa iba. So, kami hindi na nahatian. Pero sana hindi kayo nagbigay ng ng mga araw, umaasa kami ng umaasa, puro kayo alibay ganito. O kung totoo man na na-scam din kayo, tayong lahat na na-scam. Ayan. Naniniwala pa rin kami na maibabalik yung pera namin. Malaki man o maliit, pera namin yun. Kailangan namin kunin yung para sa amin. Ako, nagsalita lang ako ngayon. 2 araw na ako nananahimik sila nagsalita. Halos silang lahat nagsalita na ako, syempre may karapatan din naman ako magsalita kasi nag-invest din ako sa'yo. Kung mapanood mo man to, Boss Rinaldo, ayan. Kasi, ang dami kong chat sa'yo, gusto ko i-private pero hindi ka So, sana ito na yung way na mapansin mo rin yung mga message ko. Alam ko sa sobrang dami namin. Ayan, lalo na sa mga OFW, tawag dito. Malalaki talaga yung invest. So, hindi naman sa nagawa ko ng video para siraan ka din, dagdagan ka. Dito lang naman ako na magsalita din para. So, nagsalita lang din ako para naman sa side ko. Kasi hinihingi nila yung side ko. At about dun sa gusto nila mangyari na kay Rapi Tulfo, nasabi mo naman na willing ka. Gusto lang naman namin din mangyari yon para malaman namin kung sino ba talaga ang financer na totoong financer. Na kaya gusto namin na umabot kay Rapi Tulfo. Pero, kaya hinihingi nila yung panig ko na ganun. Hindi ko pa maibigay kung sasama pa ba ako, kung ano pa ba ako, kasi hindi naman ganun kalakihan yung sa akin. Pero syempre, pera ko din yun, may karapatan ako. So, ayun, hindi ko naman nag-post ako ng video para siraan ka na siraan. Nilabas ko lang yung sarili kong opinion din na kasama ng sama ng loob na umasa ako ng umasa. Kasi hindi mo kasi ako sinisin. So, ayun lang. Sana maging lesson learned sa lahat nangyari sa amin na kahit gano'n pa yung isang tao, huwag kayo basta-basta magtitiwala kung hindi naman sigurado lalo na about sa pera. Ayan, kung totoo man na silang Boss Rinaldo ay na-scam din katulad namin. So, ayan, nandito pa rin kami. Na binibigyan kayo ng chance, binibigyan kayo ng time na maibalik sa amin yung pera namin. Ayan. Kung magkatotoo man at na-scam din kayo at maibalik na sa amin, lahat ng pera maibalik na. Kami mismo ang maglilinis sa pangalan nyo na yung sirang-sira ka ngayon, tutulungan ka namin na maging malinis ulit yung pangalan mo, maibalik lang yung pera namin. So, yun lang ang gusto kong sabihin. Ayan. Sana maging lesson learned sa lahat yung mga nangyari sa amin. So, malaki o maliit man na pera yan. Ayan, pera natin yan, pinaghirapan natin yan. So, kailangan nating bawiin yung para sa atin. Kasi hindi, kahit na maglakad-lakad ka, makakahanap ka ng piso ngayon, hindi. Sa pagpupuyat mo buong gabi, bihira na makikita ka ng piso, di ba? So, yun lang ang gusto kong sabihin. So, at ang gusto kong sabihin sa mga marites dyan, kung hindi naman kayo kasali sa investment, manahimik na lang kayo kasi nakakadagdag kayo sa problema, hindi naman kayo nakakatulong eh. Kakapal ng mukha nyo, lalo na sa TikTok, ang kapal talaga ng mukha nyo. Ginawa nyo pang content yung nangyari, katawa-tawa sa inyo yon o ginagawa nyo pang content, magkaroon na kayo ng views. Ang kakapal po ng mukha nyo, hindi naman kayo kasali sa investment. Kami nga ito, nag-i-invest kami pero nahimik lang kami, never kami gumawa ng content.
Ngayon lang ako nagsalita kasi hiningi din nila yung side ko. So kayo, mga chismosa, mga mosa dyan, mga marites, magbasa na lang kayo at manahimik kayo, ha? Di naman kayo nakakatulong eh. Maano lang nyo yung tao. Dadaw na nga, pilit nyo pang dinadawn. So yun lang.